Two games na mabigat ang naganap dito sa round number 5. Yan po ang ating gigisahin mga kamatsas. Pero bago yan, ay iwanan ko muna kayo ng pasilatid sa atin ng Internet Chess Club application. Eto na naman, it's white to play. Ano kaya sa palagay nyo ang pinakamagandang gagawin dito ng white na sa ayaw at sa gusto ng black dito? May kalalagyan talaga. Ayan, sa mga makikita nyo pong solution, paki-comment down below naman po. Tulong na po yan para sa promotion ng video na ito. At kung wala pa kayong Internet Chess Club application, downloadable lang sa Play Store at App Store. Libre lang ito. Paggawa ng account, libre lang. Magagamit nyo na pang training. Okay. Sa unang laban, bakbakan nila Wesley So at Pragnananda. Yan ang inaabangan ko rin talaga eh. Ang ginawa ni Wesley nag E4, E5 naman si Prag, Knight F3, Knight C6, Knight C3. 4 knights game ang pinasok. Nag D4, scotch opening na po ito. Niliko ni Wesley sa scotch. Kain, Bishop B4. Okay, para may pressure sa E4, kakainin yan. Kinain muna yung knight, kinakain po talaga yan para makapag-bishop D3. Kasi kung magbi-bishop D3, hindi pwede hanging yung knight sa D4. At nag-D5 syempre, principal, control the center, nag-bishop dito lang. Ayan, medyo kakaiba rin to para sa akin. Kasi sa madalas po nating nakikita sa mga laro ng mga especially 2700 players, kinakain po yung pawn sa D5. 'Di ba? Pero dito, bishop D2 at nag-castling lang. Teka muna mga kamatsas, klaruhin lang natin ano. Medyo may kalikot ito ng konti. Pag kinain kasi yung knight, baka kasi may nag-iisip dyan, coach, kasi makukuha yung pawn sa E4 Libreng-libre yan Titirahan lang po kasi ng bishop C4. Kumbaga parang ibibitin lang eh. Pero later on dahil sa pangit na pawn structure na yan, magkakaroon po yan ng compensation. Ibig sabihin ay may sapat na kapalit yung pawn sacrifice na yan. At sa level po nila, naiintindihan na nila yan at alam nila ang mangyayari dyan. Kaya minabuti na lang ni Prag na mag-castling na lang, king safety pa. At nag-castling din, kinain na kain, ayun. Pinatulan na ni Prag ang gustong mangyari ni Wesley. Ibinigay na hilig, ayun. Kinain nga lang yung knight, ano? Kain and bishop takes E4. Ang agang palit-palitan, ano? Kain din yung pawn, nag-rook B8 at nag-rook B1. Gusto talaga ni Wesley, palit-palit ang pyesa. Parang Capablanca style talaga siya ngayon eh. Kain-kain at nag-rook D8. Ayan, para anytime may rook dito mamaya, pero timing lang kasi may rook B8 din. Bishop F3. Okay, para kung umangat man ang tore, walang rook D1 na check at mamamatyas yung king sa ilalim no? Back rank. Nag-bishop F5 muna, tineret ang pawn sa C2 at nag-rook C7. Kakatakot umangat parang laging may sundot sa ilalim. Kinain lang, kain at nag-bishop E4. Sacrifice ang bishop pero pag kinain po kasi, again, mayroong rook D1 na magbibigay ng back rank matchas. Kaya kinain lang ni Wesley yung A7, kinain-kain at dito nag-G6 para ma-release din ang back rank dito ni Prag. King G2 at nag-King G7 at nag-King G1. Ayun, kumbaga dito, ayun check, gumanon, balik. Bumaba, check, gumanon, balik. Understood na kasi sa kanila to mga kamatsas. Halimbawa, tumira ng A4, pupunta lang yan sa second rank tapos pupunta behind pass pawn. Tabla pa rin yan mga kamatsas. No? Pero kung ako kay Wesley, tuloy niya. Meron siyang sangpon eh. Ayun niya ituloy, Masyadong mabait talaga si Wesley, Pero leading pa rin siya kasi na-hold niya yung momentum ni Prag na nanalo kasi, before ng game na to. Lamang pa rin siya ng 0.5. Ayan. Pero ang nagpayanig talaga ng round number 5, eto talaga nagpausok. Bakbakan nila Fabiano Caruana at Levon Aronian. Naku, parehong premiado at mabibigat ang tira nito. Bago natin pasadahan, palambing naman po, paklik ang subscribe button. Ganon din ang bell para lagi kayong mapadalhan pag tayo may mga bagong uploads. Tumira ng E4 si Fabi, nag-E5 naman si Levon, Knight F3, Knight F6. Bihira na rin gawin ito. Kung tawagin po ay Petrov defense. Kinain yung E5, D6 muna, Knight F3 atras at kinain, binawi lang yung pawn. So ito po ay buklay na buklay, kaya nagpantay-pantayan para ma-develop ang mga bishop. At nag-castling, castling, C4. Ayan, bago pakawalan ang knight mamaya, para hindi ipit yung C-pawn, tinira muna, may pressure sa D5, nag-C6, yan talaga yan para masuportahan, At nag-rook E1, inatake ang knight, rook E8, depensa,
Queen B3. Ayan, dito ay pine-pressure dito ni Fabi yung pawn D5 eh. Knight D7, kinain na yung pawn D5. Medyo kakaiba yung knight D7 ni Praga, no? O kasi nakapagpatakip sa D5 eh. Kinain, knight C3 muna. Ayan. Dito po, liwanagin natin. Kasi nasabi ko kanina na nakapagpatakip yung knight sa D-file. Kasi imagine kung nandyan yan, hindi pwedeng kainin yung pawn sa D5 ng libre kasi may kain doon. Check, makukuha yung queen. Kaso yung knight nakapagpatakip sa reyna. Paano yun? Bakit hindi kinain yung pawn sa D5? Yan ang magiging tanong. May knight D, F6 at kung pabalik, mag-bishop E6. Ayun, maliwanag na po, klaro na. Talagang intensyon ni Lebon na isacrifice yung pawn kapalit ng maluwag at mabilis sa developments. Activities po ang kinukuha nila, no? Yung position ang kinukuha nila, hindi yung parang makakuha ng pawn. Yun. Samantalang tulog pa mga developments ng white. Okay? So lagi po natin tatandaan yun mga kamatyas, ano? I-priority natin yung developments. Baka mamaya makakain ka nga ng libreng pawn eh. Madelay ka naman sa developments. Delikado po yun. Knight C3, okay? So challenge sa knight E4, kinain na. Bishop G5, yun lang. Yan ang mga pangpalaman, ika nga, pang in-between move. Himbis na kakainin na yung knight, ba? Pumalaman muna ng Bishop G5. Grabe kalalim ah. At nag-Bishop E7, sinangga, kinain lang. Okay, okay. Kala ko kasi one piece down. May kain din pala doon. Or kainin pala yun, ano? Kinain nga, kain lang ng knight, yes. Kasi kung kakainin po itong tore, kain, hindi rin makakain yung knight. Hindi pwedeng angatan kasi may check. Knight F6. Pero parang may harang ah. Teka lang po mga kamatyas ha. Teka lang po. Teka lang po, klaruhin natin. Pag kinain, kain, kain to, so check no? May knight F8 harang and then queen B4. Ayun, diyan magtatapos. Tapos ang boxing ika nga. So kung check man sa ilalim anytime may harang ng bishop, pero yung knight sa F8 ay naku po, paano ngayon yan? Paano ngayon isasalba yan? Kapakanan ng king ang nakataya rin dyan. Ayun, mga kamatsas, ano, klaro po. Kaya nag-knight F6 na lang dito si Levon at nag-C4. Ayun, hinamon ni Fabi kasi kung kakain ng bishop, superb yung atake sa F7. Kinain muna, kain at nag-H6 paalis sa knight. Knight F3 bumalik at nag-B6. Okay, para i-develop naman yung bishop sa B7. Nag-C5 na. Okay. Pagka long game talaga, mabigat ang tira ni Pabi talaga, no? Ramdam ko yung bigat tsaka yung lalim eh. Bishop G4, gustong kainin ang knight para mapunit ang kingside. Pero nag-knight E5 lang dito si Pabi para, okay, may pressure sa bishop. Kinain yung pawn. Nag-queen B7. Ayan ang mabibigat na tira. Yan ang gusto ko kay Fabi pag long game. Pagka rapid at blitz, hindi ako gano'ng konforme sa diskarte ni Fabi, no? Pero pag long game po talaga, sinabi ni rin ni Magnus yan eh, talagang matindi si Fabi pag long game. Yan oh, may mga ganyan oh. Oh. Atake sa F7. Nag-queen E8. Grabe. Parang grabe ang depensa na yan. Andyan na yung torre, dyan pa dumipensa. Bakit? Halimbawa, wait lang po ha, paano kung mag-bishop E6 lang? Yan ang pandepensa. Gaganon. Tapos, pag nag-queen F8 halimbawa, napakalalim pala nun. May ganun na palang sacrifice. Nakita niyo yung lalim, ano? Isang mali lang. Naku! Tapos ang laban, no? Pagka gumanon, knight E7 check. Di pwedeng mag-king F7. May bishop G6. Matchas. Pag dito naman pupunta, may knight G6 double. Ayun. Kaya yung mga kala nyo simpleng tira, no? Pero malaman. Malaman, malalim. Grabe itong, kung ako black dyan, parang gusto ko mag-bishop E6. May ganun pala, oh. Delikading kagad. Nag-queen E8. Okay, pinag-isipan talaga yan ni Lebon for sure. Para yan ang pandepensa. At di pa naman maalis yung knight kasi po nakapin. At kinain lang yung pawn C5. Okay, biglang pumayapa lang muna. So may pass pawn dito si Fabi at nag-rook B8. Okay, inatake na yung reyna. Queen A6, ilag muna. Nag-queen E7, tineret ang pawn. Nako, kitang-kita sa diagnosis ng evaluation bar. Hindi nagsisinungaling yan eh. Engine yan eh. H3, ayun, natumbukan po ni Fabi yung good move. No, H3 muna para may extra pasingaw so wala ng back rank weakness at syempre threat pa yung bishop, umatras bishop H5
and nag-queen D6. Ayun, hinamon na ng queen to queen at bilang panangga rin na wag makuha yung pawn C5 ng ganun-ganun lang. At kinain, kain, rook D8 at nag D7. Ayun, oh, pag kinain na hindi pwede, may back rank. Bishop G6, okay. O para mas maliwanag po, mas makita nyo yung sinasabi kong back rank, pag kinain po kasi yung kabayo, kakainin lang, kain, may matchas doon. Hindi makakadungaw, may sniper. May nakaabang, nakadapa lang. Kaya sniper, ano? Ayun, may sniper. Kaya dito ay nag-bishop G6. Okay, hinamon ng bishop. Okay, kasi pag hinamon, bilang panakip ano, para makaangat, kakainin na tong pawn. Pero nag-bishop B5. Yun lang. Yun ang mabigat. Kasi na-maintain ni Fabi na yung pawn niya sa D7, buhay na buhay, alive. No, paano ngayon yan? Nag-A6, bishop A4 lang, maintain lang ang depensa, at nag-bishop F5. Ayun. Dito po ay may napakagandang tira, no? Pang puzzle ito. Sige po, ibigay ko sa inyo para may palaisipan kayo na ano kaya yung good move na ginawa dito ni Fabi. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po, mga kaibigan. Ito po tira, no? Knight C6, genius. Threat ang tore, at the same time may Knight E7, matatangay ang bishop. Pero tingin ko sinadya na yan. Ano? Bishop ang pinangkain kasi nakapindi naman, nagpa-quality na lang din po. Kasi ganun din mangyayari, kung rook ang ipangkakain, may check din eh, kain din yung bishop. So, ibibigay mo rin ng tore, nakakontrol pa sa 7th rank yung tore. So mas magandang forma 'yan kumpara sa naging decision ni Levon na magpapa-quality down lang din naman. So ganyan na ginawa niya. Nag F3 ayan para walang knight E4 mamaya and mabigyang daan ngayon yung king. Knight H5, knight B7, knight F4, knight C5. So double attack. Bishop B5 at nag A4, hinabol muna ng atake, bishop C4 at nag H4 muna. Ano plano nito? Okay, mukhang magji G3. G5, okay, hinamon ng pawn to pawn, kain, rook E5, threat ito, at nag-king G7 na lang. Ayan, mabigat na naman tong bitaw ni Fabio. No? Kung inyong iisipin, bakit kaya hindi nag-F6? Kasi po, pabubukahin lang yan, magro-rook E7. At least bukang-buka na yung 7 trunk control. Nakita niyo yung lalim ng ibig sabihin ng mga planuhan nila, no? Yan po ang laman ng mga nasa likod ng tira nila. Oh, talagang pinapaganon. Mas ginusto na lang ni Lebon na kung ganun na matatali yung king niya sa 7th rank, inangatan na lang niya. Inangatan na lang. Kinain at gumanon and then rook G4 threat ang knight. At dito nag-king E5. Ayan, para at least very active yung king. And may timing siguro na baka maipush yung pass pawn. Okay, at nag-king F2 na. D4, ayun na nga po yung pass pawn at nag-G3 syempre. Kailangan sipain ng knight na yan. Masyadong malakas na bumabalakid sa mga important controls. Nag-knight H3, nag-king G2. Ha? Teka muna, bakit ganun? Saan pupunta yung kabayo? Grabe yung ginawa ni Lebon parang malaking sapalaran yun Nag-king D5. Okay, may counter doon sa knight. Umiwas muna. Okay, ito pa rin ang problema. Saan mo dadalhin yan? Nag-F5, rook G7. Oh, wala pa rin yung kulong oh. Nag-king D6 at dito nag-knight B6. At dalawa po ang nakahang. Sumuko na ang dating Armenian #1 player na lumipat na po ng US. Grabe ang US talaga. Pinapakyaw talaga yung mga magagaling na player. Ano? Siguro wala tayong magawa kasi may pang-offer talaga silang pera no? Pambato nga nating si Wesley talagang wala na, nakuha rin nila. Grabe. Ba't ba nai-segue yun? Okay, dito po mga kamatyas bakit nag-knight B6 may konting lalim Pag kinain kasi yung knight sa H3, pwede rin pala. Iniisip ko kasi baka may ganun baka nape-pressure sa tira na yan. Kaso may knight B6 pa rin. Di pa rin pwedeng gumanon kasi may check Kuha yun, di ba? At kung magbi-bishop E6 naman, bishop E6, ay wait lang. Magbi-bishop E6 naman para walang rook D7, magro-rook G6 naman. Ay oo, timplado. Kasi pag nag-push, timplado, may check, hindi makaporma yung bishop, nakapin. Pagka gumanon, kain ang pass pawn. Kaya talagang totally, grabe, galing ni Pabi.
malalim talaga. 'Pag long game talaga bilib ako sa mga lalim ng tira ni Fabi. Ang galing pa sa opening preparation. Okay, eto po yung kanilang standing mga kamatyas. Okay, update tayo. Standing after round number 5. Mamaya po kasi break time nila, eh. Break time yung, pahinga nila, rest day. Break time. Ano yan, recess? Oo, ayan. Nangunguna si Wesley, 3.5 points. Napakasarap sa mata 'no, nasa top. Kahit US na yung flag. Pero siyempre naniniwala tayo, yan ay, pinanganak na Pinoy, kaya tayo ay sumusubaybay, eh. Sumunod sa kanya Fabiano Caruana, MBL, Vincent Kamer, Pragnananda 3 points. Levon Aronian, Samsevian 2.5 points. Sindarov, hindi makaporma talaga. Isang talo tapos puro tabla, di pa napipisa score niya. Hanep hirap si Sindarov 2 points lang at Anish Giri 1.5 points. Sama din ang laro ni Anish Giri. Dalawang talo na, puro tabla lang. And Jordan Van Forest, dalawang tabla lang at tatlong itlog na ang inabot. Ayan po ang update dito sa round number 5 mga kamatyas. Kung kayo po ay mayroong pang gustong mga tanong, lapag nyo lang sa comment section below at ano masasabi nyo sa pangyayaring naganap dito sa round number 5 at meron ba kayong gustong mga ipa-analyze, sige po, lapag nyo lang sa comment section below. Maraming salamat po. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Hanggang sa muli po.